Minamahal kong bayan ng Diyos sa Diocese of Caloocan, magandang umaga po sa inyong lahat. Magpasalamat tayo sa Panginoon sa pagkakataon na makapagdiwang sa araw na ito ng ika-20 linggo ng karaniwang panahon, pero ipagdiwang ito bilang solemnidad ng ating mahal na patron, hindi lang sa Cathedral Parish ng San Roque, kundi sa buong Diocese of Caloocan. Kailangan kong sabihin ito dahil baka nagtataka ang mga sumusunod sa atin sa live stream kung misang panglinggo ba ito. Opo, ito'y misang panglinggo, ngunit may espesyal na mga pagbasa dahil dito sa Diocese of Caloocan may pahintulot tayo na may pagdiwang din ito bilang solemnidad ng ating mahal na patron. Kailangan sabihin to dahil din ang tutok ng bawat Eucharistia ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Kahit solemnidad ni San Roque, kay Kristo pa rin tayo nakatutok. At kung babanggitin ko si San Roque, ito'y dahil sa kanyang pakikisa at pakikibahagi sa buhay at misyon ni Kristo. Maaalala siguro ng iba sa inyo, lalo na yung mga regular na nagsisimba sa aking misa tuwing 9:00 ng umaga ng linggo dito sa katedral ng San Roque, na minsan mayroon akong naibahagi na isang homily tungkol sa Filipino expression, bahala na. Babalik tanawin natin ang pagninilay na yon. Pero iuugnay natin kay San Roque sa araw na ito ng kanyang solemnidad. Sa homilyang tinutukoy ko, itinawag pansin ko noon ang kakaibang paraan nating mga Pilipino ng pag-ako sa responsibilidad sa kapwa. Imbes na sabihin mong pananagutan kita o iingatan kita o kakalingain kita, minsan nasasabi natin, huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa iyo. Napakayaman ng kahulugan ng salitang bahala para sa Pilipino. Kapag may taong mahalaga sa iyo at alam mong may matinding problema siyang pinagdaraanan, minsan nasasabi mo sa sarili, nababahala ako para sa kanya. Nababahala. Ibig sabihin, nababagabag ka. Hindi ka mapakali. Ang problema niya ay parang problema mo rin. Pero, kapag nagpasya ka na pangatawanan ang pagtulong sa kanya, ang verb o pandiwa na nababahala ay nagiging pangalan o noun. At sinasabi natin, ako ang bahala sa iyo. Ang nababahala, nagiging bahala. From verb to noun, pandiwa hanggang pangalan. Paraan natin ito ng pagsabing, narito ako, hindi kita pababayaan, mahalaga ka sa akin, aakuin kong pananagutan na damayan ka sa kalagayan mo. Hindi ko alam kung totoong nagmula ang etimolohiya o ugat na salitang bahala sa katutubong pangalan ng Diyos na Bathala. Kung may batayan ito, parang napakatindi ng taglay nitong kaisipan
na ang kahulugan para sa atin ng maging bathala ay ang magmalasakit, umako sa pananagutan, dumamay sa nangangailangan. At di ba, sabi ng banal na kasulatan, nilikha tayo mga tao para makibahagi. Dahil hugis at wangis niya tayo, makibahagi sa kanyang pagkabathala, sa kanyang pamamathala, na naging salita natin para sa pamumuno, pangangasiwa, pangungobyerno, pamamahala. At ang institusyon ng pamamahala, anong tawag natin sa Pilipino? Pamahalaan. Ando doon din ang pangalan ni Bathala. Ang pangunahing kahulugan pala ng pamamahala para sa Pilipino ay hindi paghahari o paggamit ng kapangyarihan. Ito pala'y pagmamalasakit. Ang tunay na namamahala ay hindi lang yung marunong mag-utos, manakot, mamuno, kundi yung mahusay, makiramdam, magmasid, tumingin at makakita, makinig, maantig, at kumilos para sa kapakanan ng kanyang pinamamahalaan. Ang mga magulang ay namamahala sa kanilang pamilya. Hindi ba ganyan ang Diyos nang magpakilala siya kay Moises sa bundok ng Sinai? Ayon sa Book of Exodus, sabi daw ng tinig mula doon sa naglalagablab na punong kahoy, nakita ko ang pagdurusa ng aking bayan, narinig ko ang kanilang mga panaghoy, nababatid ko ang kanilang paghihirap, kaya ako naparito upang iligtas sila. Kaya hindi pala maihihiwalay ang pamamahala sa malasakit. Hindi totoo ang namamahala kung wala siyang tunay na malasakit. Kapag may malasakit ka, hindi mo kayang tingnan ang paghihirap ng kapwa na parang wala kang nakita. At lalong hindi mo sasamantalahin ang paghihirap ng iyong pinamamahalaan. Nakikita mo ang kanyang kalagayan at naaantig ka, nasasaktan ka sa kanyang paghihirap. Kaya hindi ka mapakali, kaya ka nababahala hanggat wala kang nagagawa. Ganito ang Diyos na pinakilala sa atin ng ating unang pagbasa mula kay Propeta Isaías. Narinig natin, kung gusto niyong maging bayan ng Diyos, matuto kayong magmalasakit sa isa't isa katulad ng malasakit ko para sa inyo, wika ng Panginoon. Kapag may inaapi, huwag mong sasabihin, hindi ko problema yan. Kapag may nagugutom o may sakit o pinababayaan, hindi mo pwedeng sabihin, bahala siya sa buhay niya. Ang taong tunay na kawangis ng Diyos ay natututong magsabi sa kapwa, ako ang bahala sa iyo. At napakaganda ng pangako ng Diyos ayon kay Propeta Isaías, kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway. Kapag natututo daw tayong magmalasakit, para bang may liwanag na sumisikat sa atin.
natutupad ang kalooban ng Diyos. Nalikhain niya tayong kawangis niya. May mga taong akala nila Diyos na sila kapag nakahawak ng kapangyarihan. Totoo, ang tawag natin sa Diyos, Diyos na makapangyarihan. Pero ang kapangyarihan ng Diyos ay ang pag-ibig niya. Malasakit pala at pag-ibig ang pinaka-ebidensya ng tunay na pakikiwangis sa Diyos. Hindi lang pagbabanal-banalan, hindi lang pagdadasal o pagsisimba, kahit mahalaga yan. Ang tunay na walang Diyos ay yung walang pag-ibig. At hindi ba ganito rin ang ginawa ng ating mahal na patron na si San Roque? Kaya tinanghal natin siya bilang huwaran sa pagsunod at pagiging sugo ni Kristo. Gobernador daw ang tatay ni San Roque. Isang tagapamahala at mayamang pamilya. Pero iniwan ni San Roque ang kapangyarihan at kayamanan. At ang natuklasan niya sa paglalakbay niya bilang isang peregrino ay ang tunay na kahulugan ng pamamahala. Napadaan lang siya sa bayan ng Aqua Pendente. Pero nabagbag ang damdamin niya sa nasaksihan niya. Hindi niya may pagpatuloy kahit gaano kahalaga ang paglalakbay niya. Napagmasdan niya ang kalagayan ng maraming mga biktima ng salot, panahon ng epidemya, Black Plague. Minsan, dahil wala pang medisina, wala pang modern medicine at mga modern hospital, hindi nila alam ang gagawin. Iniiwan lang ang mga kaanak para mamatay na mag-isa. Hindi kinakalinga dahil takot silang mahawa. Isinantabi ni San Roque ang takot at pinanindigan ng pananagutan sa kapwa. Katulad ng ginawa ng mabuting Samaritano. Noon lang siya lumayo, noong mahawa na siya. Nung kumapit na rin sa kanya ang sakit, ang salot, noon siya lumayo at nagtago sa kahuyan para ihanda ang sarili para mamatay. Pero doon sa kahuyan, isang aso ang kumalinga sa kanya. Aso. Pero aso ng magsasaka sa Karatig Bayan. Nalaman nung magsasaka na siya pala ang dinadalhan ng pagkain ng aso. Minsan masaklap tanggapin na parang may mga tao na nahihigatan ng mga aso sa pagiging mapagkalinga. Ang nababahala ay namamahala. Ang nababahala ay umaako sa papel ni Bathala. Ito ang buod. Pero ito na ba talaga ang buod ng malasakit ni San Roque? Hindi pa ho. Kasi sa gospel reading na narinig natin from Matthew chapter 25, napansin ba ninyo, binaliktad ni Jesus ang ating karaniwang paraan ng pagtingin sa pagtulong sa kapwa.
kapag tumutulong tayo, parang tayo ang gumaganap sa papel ni Bathala. Ako ang may kakayahan, siya ang may pangangailangan. Ako ang nagbibigay at siya ang benepisyaryo. Kaya kung minsan hindi natin namamalayan, para bang naiisip natin na utang na loob niya yon kasi tinulungan ko siya. Para akong patron at yung nakinabang ay ang lalim ng utang na loob. Totoo naman yun eh. Pero napansin nyo kung paano binaliktad ng Panginoon ang sitwasyon sa ating binasang ebanghelyo? Hinarap daw niya ang mga matuwid at sinabi niyang, hali kayo, tuloy kayo sa kaharian na inihanda mula pa nang itatag ang sanlibutan. Ako'y nagutom at inyong pinakain. Ako'y nauhaw at inyong pinainom. Ako'y dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang may suot at inyong dinamitan. Ako'y nagkasakit at inyong inalalayan, kinalinga. Baliktad, di ba? Nilagay niya ang sarili niya hindi sa pwesto ng tumutulong, kundi sa pwesto ng tinutulungan. Napaka-radikal na twist nito. Kaya pagkagulat ang reaksyon nila, sabi nila, Lord, kailan ho yun nangyari? Kailan namin kayo nakitang nagutom at pinakain? Kailan ka namin nakitang nauhaw at pinainom? Kailan ka namin nakitang may sakit at kinalinga? At sumagot daw ang hari, nang gawin niyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid ko, ito'y ginawa niyo para sa akin. Baliktad. Ang pumapel kay Bathala, hindi yung tumulong, kundi yung tinulungan. At ito yung tinatawag kong twist ng Ebanghelyo. Akala natin tayong lagi ang kumakatawan kay Kristo, lalo na't gumagawa tayo ng mabuti. Kung minsan nagdidemand pa tayo, nakilalanin tayo, palakpakan tayo, gantimpalaan ang kabutihan natin. Pero sinabi ni Jesus, ang kumakatawan sa Kanya ay yung ginawan mo ng mabuti. Si Kristo pala ang nagpapakita sa atin sa mukha ng mga dukha, ng mga nagugutom, ng mga dehado, ng mga biktima ng karahasan, ng mga may sakit, ng mga bilanggo, ng mga iniiwan at pinababayaan, ng mga naliligaw ng landas. Kapag tumulong tayo, akala natin ang tinulungan ang may utang na loob sa atin. Baliktad ang sinasabi ng Panginoon. Tayo ang may utang na loob sa tinulungan natin. Wow! Ewan ko kung kaya niyong tanggapin ito. Tayo daw ang may utang na loob sa tinulungan natin. Sapagkat kung wala ang nagugutom na umantig sa iyo, sinong magtuturo sa iyo na magbahagi? Kung wala yung may sakit, sinong magtuturo sa iyo na kumalinga? Kung walang nagdurusa, sinong gigising sa malasakit sa iyo? At lahat ng ito'y mahalaga sa isang taong nagpapakatao. Ito yung misteryo na pinauunawa ng ating ebanghelyo sa atin. Ang akala mo, ang taong akala kong ako ang magliligtas,
Siya palang ginagamit ng Diyos upang iligtas ako. Sa pamamagitan niya, nililigtas ng Diyos ang tao mula sa pagiging makasarili, manhid at walang pakialam. Dahil ang taong makasarili, manhid at walang pakialam, hindi malulubos ang pagkatao, walang kwenta. Dahil sa mga nangangailangan, may lumalabas sa ating pagkatao na hindi natin alam na naroroon pala kabutihan, kagandahang loob, katotohanan, habag, malasakit, pag-ibig. Mga kapatid, ito ang hamon sa atin ng kapistahan ni San Roque. Madaling lumapit kay San Roque at magsabing, San Roque, bahala na po kayo sa amin. Ilayo mo po kami sa sakit. Ingatan mo ang aming pamilya. Pagalingin mo kami. Okay, walang masama doon. Kasi, patron natin siya eh. Pero baka sumagot si San Roque at magtanong, ikaw, sino ang mga pinababayaan na dapat mong kalingain? Sino ang nangangailangan na dapat mong pagmalasakitan? At sino ang mga iniiwasan na dapat mong lapitan? Sapagkat ang tunay na debosyon kay San Roque ay hindi lang humihingi ng kanyang pagkalinga. Ito ay natututong kumalinga na katulad niya. Natutuklasan sa iyong kinalinga ang Kristong umantig sa iyong malasakit upang magningning din ang ating mga mukha katulad ng maningning na mukha ni Bathala.